Sabi, umuwi, umalis nga siya eh. Nung umuwi kami doon, bigla akong inano dito sa likod, ginanon. Labas mo yung gamot, sabi nga. Pag hindi mo nilabas, itong pamalong to, pupuk ko sa'yo. Huh? Oo, may dala siya. Ito nga natakot. Dahil aanuhin niya ito eh. So yun mga kabayo, tuloy ko lang yung aking sinasabi. Ngayon na okay naman na, loud and clear na tayo. Noong time na kinuha ko yun, kinagat niya ako, Nay. Nagulat ako. Yun nga nung tinadyakan niya na rin si Nika, nung time na yun, tinadyakan din niya. So, nung bago pa namin siya makilala, ganun na talaga, nangangagat siya. Hello mga kapapi, isang mapagpaalang araw sa ating lahat. Dahil kagaling lang po namin doon sa kabila, sa isa sa mga tinutulungan natin. Pampusa. Ayun sa Bornok. Bye papaya. Mga kapapi. Ayan, good morning sa ating lahat mga kapapi. Tuloy-tuloy ang ating pagmimisyon, pagbira, pagbanat natin, no? Ay, tara. Kumustahin natin dito sila Kayla. Surprise visit tayo sa kanilang bagong bahay. Kumustahin natin. Hello! Hello po! Oh, may mga kalaro ka na. Pinsan ko po yan. Pinsan mo? Opo. Talaga dito, Ronnie. Oh. Saan si nanay? Nasa bahay po. Saan bahay? Sa yung dati po. Tawa ko na po sila. Asan sila? Andun po. Saan? Andyan po sila. May daanan ba dyan? Opo. Tapos? Kukuha po kasi sila ng gamit sa bahay. Kumuha silang gamit sa bahay. Opo. Okay. Sino tao dito ngayon? Kami po. Wala kayong kasama dito. Wala po. Archie, nasan sila? Asan sila? Pati si Kayla? Nandun po sa isang pong Doon po sa isang pong bahay. Doon sa isang bahay. Opo. Kailan pa kayo lumipat dito? Isang araw lang po. Isang araw. Kumusta naman? Sige, hintayin na lang siguro natin sila nanay. Diyan na ba? Ano po? Ay, ayan na. Ayan si nanay. Nay! Ay, grabe! Pambira! Kamusta na po? Okay naman. Si Kayla? Ay, nandun sa kabila, sa bahay. Ngayon eh. Ba't galit ka, Nay? Ay, hindi ah. Baka high blood ka na naman. Kaya pumunta kami na. Ginawa sa amin yan nung umuwi ng gabi. Bakit? Takot kami, may dalang pamalo, pag-aangkakin kami. Ha? Pag-aangkakin kami. Yan nga, inano. Natakot ako baka kung dalawang bata. Teka, dito tayo sa loob. Dito tayo sa loob para... baka maingay. Dito tayo. Ay, paso yung ilaw, bay. Ay, naglipat na pala kayo. Oo, pero marami pang gamit. Wala naman kasi gamit na naiwan doon. Wala kayong katuwang Wala. Meron, kaya lang kasamahan namin sa ano. Hindi naman siya pwede. Kasi yung mga kamag-anak niyo po, sabi niyo, tutulong sa inyo magbuhat-buhat. May mga trabaho. May mga Pag trabaho. linggo lang sila nakakatulong sa amin. Kasi may mga trabaho. Opo. Dito, kumusta pa yung kwarto dito? Kaya diyan kami natutulog lahat. Ay, sino yung natutulog dito? Ay, wala. Hindi yan. Ay, sino yan? Kami kasama. Dito lang kami. Sino yung bata po doon, Nay? Ay, mga ako ko yun. Mga pamangkin. Alam Dami mo, nyo isang kapatid ko yun. Dami nyo Umuwi yan paghapon. Paghapon, natambay dito. Ang lamig dito, no? Oo, hindi siya mainit. Lamig. Ano pong nangyari? Kamusta kayo? Nung gabi yun, dito pa lang nung nandun kayo kumakain, inagaw na sa akin yung gamot. Ay, inagaw niya? Oo, hindi ko pa naibigay nun.
Nung gabi, umalis na siya eh. Nung umuwi kami doon, bigla akong inano dito sa likod, ginanon. Labas mo yung gamot, sabi nga, pag hindi mo nilabas, itong pamalong to, pupuk ko sa'yo. Ha? Oo, may dala siya, ito nga natakot, dahil aanuhin niya ito eh. Makatulong ng gabi kasi Hindi kami kinabukasan nakatulog. sakit ng mata ko sa antok ko eh. Ano Hindi kami natulog talaga. Natatakot kasi kami, baka yung dalawang pumagyaw ko, baka mamaya patay na kami doon, ano kami, magtanga na puti. Dahil yung itak, nakita niya eh. Kinabi niya, yung itak nakita doon sa likod ng pinto namin. Kanya kami, nakaupo, hindi na kami natulog. Naalala ko yung dalawang apo ko niya, nagsisigaw na eh. Ano nangyari? Ba't ganun? Sabi nung galing na galing sa akin eh. Anong ginawa niya po noon? Nung time na yun? nung initanga ko yung gamot, hindi ko na naalam na kasi naliligo ako. Okay. Lahat ng gamit, tinapon niya, yun, nakita yung gamot sa tinaguan ko. Tapos nung nakuta niya, lumabas siya, pinagsisipa lahat ng bahay. Wasak nga yung ano namin ganyan, no? Wasak. Nagwala. Pati upuan mo sa class ko po namin doon, sira yung... Sira. Ano. Eh, yung gamot, ininom naman po ba niya? Sabi niya, iniinom daw niya, wag mo ka kung Yung isa iwala. yata hindi Oh, niya sige, iniinom isa-isa lang, kasi- isa-isa. Oh, sige, ikaw muna, te. Yung isa yata hindi daw niya iniinom kasi daw parang dito sila ano. Di daw siya nakakatulog. Yung, Tapos, yung isang iniinom niya, ayaw daw na yung isa. ano kayang gagawin natin sa kanya? Sabi naman nung anak ko, mabuti pa na huwag na ay paano ng gamot. Matino yan pag hindi umiinom ng gamot. Nung dinala ko na yun sa mental, kasi ayaw maniwala nung nurse na may sakit yan. Binigyan siya ng papel, kasulatan ng magulang lahat. Nasagot niya. Ang sabi sa akin na sa mental na hindi ano ang ulo ng anak mo, walang sira. Ang diferensya lang dyan, yung pagod niya sa kalalakad, saka yung ano niya, sabi yung isip niya. Hindi din niya ininom ang gamot, tinapon din niya. Yung mula So, noon. sa kanya, nasa kanya ang problema. Sabi ko, kung sa kanya, kung matino naman eh, aalis ng umaga, uuwi ng tanghali kakain. Tapos mamaya-maya, nagpapaalam, Nay, sandali lang ako rin sa ilog. O sige, kakuha, huwag kang magtatagal. Pagka na mga siguro, mga alas 5:30, alas 5, nandun na sa bahay, nakahiga na siya. Ang dami nga daw po nakakita sa kanya doon sa tabi ng ilog. Kasi galing kami doon ngayon, may tinutulungan din kasi kami doon. Sabi, nandun daw kahapon. Andun nga kahapon. Oo, nangangalakad daw ulit. Eh, sabi ko, siguro, usapin natin na, kasi, parang nailipat nga kayo, kanya nga lang. Doon na naman siya, balik na naman siya. Ayaw niya dito. Ayaw niya dito. matulog. Pero nung kami, pag pumupunta kami doon sa nanay nito mga batang to, sa gabi, natutulog umuwi doon. Ngayon siguro, sabi ng kapit ng si Sally yung kausap ko noon na kasama niyo. Apo, yung dito. parang may hawak ng susi. Kasi siya ang sabi niya, ano kaya tita, gibain mo na yung bahay ninyo tapos uuwi tiyakin dito sa inyo. Ayun pangakakong mabuti. Kasi kinausap naman natin siya, di ba? Nung bago kayo lumipat dito, sabi niya okay siya dito at meron naman tubig. Hindi na siya maliligo sa ilog. Hindi na rin siya pupunta doon at dito. Sakali merong tinda-tinda rito. Malilibang siya. Niya nga lang ayaw niya. Hindi, kasi ang iniisip ko naman siguro, kung sakaling wala na yung bahay na yun, hindi na yun magpipirme doon. Hindi na siya magpipirme. Kukuha na tayo, Nay. Ito tayo. Libuhan po ba kayo dyan? Hindi pa namin dala ang iba eh. Hindi niya pa dala. Kasi bubuhan lang kami, inaanuhan yung mga... Ano pa ba yung mga ano niyo pong gamit doon? Marami pa. Malalaki? Hindi ka siya sa ban yan. Marami pa. Nay, Upo kayo, Nay. May kamay para ano. Pupunta nga kami, kukuha kami ng konting gamit. Unti-unti. Kasi Opo. wala nga kami katulong. Inabol kami ng apo ko. Nanay, may tao sa bahay. Buti andyan pa lang. Hindi pa kami masyadong malayo eh. Puntahan na talaga namin si Tayla. Ano nangyayari kay Kayla? Ano? Pero alam niya na ikukonsultan niya sa 19. Alam niya. Alam niya. Baka kako nandun sa bahay ngayon.
Kanya sabi ko, bakit alam mo? Narinig ko yung pag-uusapan ninyo sabi niya. Talagang may isip din. Nasa sa kanya, no? Nasa sa kanya ang parang, alam niya mga kapapi, merong normal sa kanya. Tapos parang ina-act niya lang na ganito siya. No? Kasi kahit yung sa pagpapainom ng gamot, kung alam niyo yun, di ba? Kung may sakit ka, iinumin mo yun. Di ba? Ibig sabihin, may something na ano. Sabi niya, iniinom daw niya yung gamot Sabi ko, ano pa iniinom mo ang gamot? Yung maliliit lang na, kasi yung isa, parang daw sakit ang dibdib niya. Kakakobra niya yun, Nay. Di ba nga lagi siya ng cobra, no? Oo, nagkukobra kasi yun Nagkukobra. Ayaw niya makinig din sa amin na huwag siyang magkobra. Tsaka nga, nalaman ko doon sa kumari kong Nancy, kinagat ka pala niyan. Opo, kinagat niya nga. Sinabi lang sa akin, sabi niya, Mare, di ba sinasabi sa'yo nung nag-ano sa inyo na blood kinagat daw siya sa kamay. Nakita daw kasi niya meron kang ano dito. Sabi ko, hindi ka ako sinasabi. Ano yun, Nay, sa'yo, na-i-vlog ko pala yun, nasa vlog yun siguro kaya nalaman niya. Siguro nakalimutan ko na lang din banggitin sa inyo ng personal. Pero yun din yung time na yun nga yun sa isa kong vlog na nakikipag-agawan siya sa gamot. Sino yung mga Ay, Jesus, wala sa kabila. May tindahan dyan kasi. Ayun, kinukuha niya yung gamot. Sa akin, gusto ko kasi, huwag siya yung uminom. Sinisikap namin na hindi ikaw yung iinom mismo ng gamot kasi pasyente ka nga Kasi baka mamaya, hindi mo alam o kaya naman baka laklakin. Yan ang iniingatan namin. At nung time na yun, nandun din si Nika. Hindi ko lang dinakuna ng video, Nay. Pero kwento ko na lang. Doon si Nika noon, mga kapapi, nagsabi nga sa akin na, Paps, yung gamot, kinuha ni Kayla. Di pagpasok ko ng kwarto niya, nakatilat siya. Pero kunwari, hindi ko siya nakitang gising. Sabi ko, uy, tulog na si Kayla. Sabi kong ganon. Umaga siya, nag-acting na tulog. Ayun ang ginawa niya. Kunwari, nagtakip siya ng kumot sa mukha niya. So, pagtakip niya ng kumot sa mukha niya, hindi sabi ko, tulog na pala si Kayla. Sabi kong ganon. Hindi, ako naman, hinanap ko yung gamot. Hinanap ko sa ilalim, sa ibabaw. Kasi double deck yung kama doon Hindi ko mahanap. Hindi ko talaga mahanap. Hindi ginawa ko, labas ako. Kumaga pinarinig namin sa kanya na, sige, si Kayla, tulog na pala. Pero nakakain naman yan si Kayla, di ba? Oo. Pasensya na mga kapapi, medyo maingay. Tapusin lang natin yung nagkakayod ng nyug. Ayan. Sige, tuloy na natin. Nung sinabi ko po na ganon, labas kami ng kwarto nila Nika. Tapos maya-maya, sinilip ko. Yung gamot, hawak-hawak niya. Hawak-hawak niya yung gamot, mga kapapi. Gulat ako, tinitingnan niya. So ako, natatakot ako na baka mamaya inamin niya lahat Tapos, nung nalaman niya na papasok ako ulit, tinago niya. Nalaman ko kung saan niya tinago. Doon sa may kobre kama ng kama na inigaan niya. Hindi ginawa ko, pasok ako ulit. Kunwari, tulog na si Kayla. Kayla, kain ka na! Ginaganong ko siya, tulugan ulit. Tulog-tulugan siya. Kumaga parang alam niya Alam niya yung nangyayari. Diba? O, sabi ko, Kayla, kain ka na! Hindi siya, wala siyang imik. Wala siyang, deadma. Kinuha ko ngayon yung gamot sa kobre kama. Andiyan si Nika, kasama ko. Nung naramdaman niya kinukuha ko yung gamot doon sa kobre kama, biglang nagising. Tapos ayaw niya ibigay sa akin. Nung kinukuha ko na, kinagat ako. Yung gawa niyan, kinagat din niya yung kapatid niyang buntong lalaki. Dito, magaya niya, kinagat niya. Kinagat niya, dati kinagat niya rin. Kinagat niya kasi mayroon siyang ginagawa hindi maganda. Siguro, para sinisimpong. Pinigilan ng anak kong lalaki, ng kapatid niya. Opo. Pagkatalikod, nakaganon yung kamay. Pala nung isang anak ko na umano lang nung pala dito, kinagat niyang madiin talagang nagdugo. Namaga. Sabi ko, bakit naman kinagat yung kapatid mo? Sabi niya, kasi ang kulit Sabi niya. Wait lang mga kapapi para loud and clear tayo. So yun mga kapapi, tuloy ko lang yung aking sinasabi. Ngayon okay naman na loud and clear na tayo.
Nung time na kinuha ko yun, kinagat niya ako, Nay. Mm-mm. Nagulat ako. Yun nga, nung tinadyakan niya na rin si Nika, nung time na Mm-mm. yun, tinadyakan din niya. So, nung bago pa namin siya makilala, ganun na talaga, nangangagat siya. Ano, nangagat lang siya, siguro mga matagal na. Matagal na panahon. Matagal na panahon nung dinala ko rin pinagamot ko. Oo. Ayaw niya yung paggagamot siya. Pagpapagamot sa kanya. Ayaw niya talaga. So, useless yung pagpapagamot natin sa kanya kasi ayaw niya. Ayaw niya. Oo. Pero ano siya, di ba yan, matino ano? Hindi siya nung maalis. Kasi nga, nanonood siya ng TV, kumakanta siya dyan. Wala kami problema noon. Yung pagkakalibangan niya, wala. Ngayon na lang na wala siyang pagkalibangan. Paano nga wala kami kuryente, wala kami tubig, naglalayas siya. Tapos nangangalakal, yun ang sinasabi niya sa atin na nabuburyong daw siya. Wala siyang magawa, kaya nangangalakal. Sabi Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung mga nangyayari. Sabi ko sa kanya, nung unang natulog kami ng gabi, sabi ko, sumama ka na sa amin, gabi na, matutulog na tayo. Niloko ako. Sige na, susunod ako, sabi niya, maliligo lang ako. Saan po yun? Nasaan po kayo niyan? Andun pa sa bahay niyo. Sa kabila? Umuwi pa kasi kami nito eh. Yun nga, nagwala na siya sa amin. Kung ano-ano nang ginawa sa amin. Sabi ko, sige, maligo ko na. Sabay-sabay tayo dito. Sabi niya, mauna na kayo, susunod na ako. Hindi hihintayin ka namin. Ang kulit ninyo, sabi gano'n, sumigaw siya. Sinabi ko, susunod ako, sabi niya. Eh nung siguro nung matapos maligo, ito na, hinanap na yung gamot. Nung hindi niya nakita, pinagtatadyakan yung bahay. May dala siyang pamalo. Sabi niya, sige nanay, pag hindi mo ito binigay, pupukpukin kita sa ulo. Sabi niya. Sabi nga nitong kapatid, huwag mo naman ganyanin ng nanay, may sakit ang nanay. Baka mabuwal na lang dyan, mataranta ka. Alam mo ang sagot, buti nga. Ang sagot, Anong galit na galit talaga yung mata niya nanlilisik. minsan ganun nga din ang obserbasyon namin. Pagka inaano namin siya sa bahay na dito Kayla, kain ka na. Nagtutulog-tulugan siya. Oo, nagtutulog-tulugan. Hindi naman siya pinipilit kasi oras na lang pagkain. Tsaka ano rin mga papi, para makasabay din namin siya sa pagkain. Kaya nga lang, minsan may ganun na mamaya na. May mga ganun. Pagka namang makikita kong wala siyang yung topak ba? Sabi niya, Nay, anong ulam? Kako, gulay na lang kako. Ay, yan gusto kong yan ulam na yan, sabi niya. Sabay-sabay kami kumakain, wala akong problema noon. Kukuha siya ng talbo sa bahay, duduto niya, kakainin niya. Sabi niya, kumain na ba kayo, Nay? Oo kako, hinihintay ka namin, wala pa eh. Wala ka pa. Sige, pag hindi ako dumating agad, Nay, kumain na kayo. Magganon siyang panahon. May mga ganun. May mga ganun maalalahanin time. siya. May mga ganun time siya, mga kapapi. Kanya nga lang, mas lamang yung time na may topak siya. At nung mga time na nandun siya sa bahay, bago namin siya maipa-check up, mapainom pa ng gamot, may ganun din na parang irritable siya. Na, mamaya na, dyan muna kayo. Kain na kayo dyan. Yung mga ganun. Sana aayain namin siya mag-vlog para malibang yung isip niya. Yung mga ganun, sobrang struggle din. So, paano kaya ang gagawin natin, Nay? Ayaw niyang inumin yung gamot. Ayaw niya. Di sige, ganito. Siguro itigil na natin yung gamot na yan. Oo, tigil muna natin. Dahil kasi naaaksaya lang, mahal-mahal ng gamot. Tapos ganun gagawin niya. Kasi sayang lang din yung effort natin. Yung mga binigay na, yung may binili mo siya ng mga pagkain, mga noodles, niluluto niya yung kinakain niya minsan. Yung kape niya, ewan ko ba kung saan, nakita namin nagkalat, gupit-gupit. Nung dumating siya, hinanap niya. Sabi ko, Nay, kinuha mo ba yung mga kape ko dito? Anong malay namin, kararating lang namin, buhat ako doon sa bahay. Saan mo ba ako nilagay? Dito lang, sabi niya, ginupit ko yun para nawala. Ang pinagbintangan yung dalawang bata. Galit na galit. Pinalabas ko yung dalawang bata kasi nasa loob. Baka pag bagbabato ka ni, matakot yung dalawa kung saan tumakbo. Labas kayo kako ka. Gagalit ng tita Talia, Kayla.
Sabi niya, nakita rin niya, ewan ko kung saan niya nakita. Nakita namin umiinom na ng kape. Tapos nagluto siya ng noodles, kinakain niya. Sabi ng dalawang apo ko na, hindi man lang kami bigyan ni Tita Kayla. Hayaan mo na kako anak para sa kanya yung kako. Huwag niyo na kakong baka magalit. Ayun, mga kapapi. Ano kayang magandang gawin kay Kayla? Kasi kung sabi nyo, nag-chat kasi si nanay din sa akin. Pasok daw nga sa mental, sabi nyo, sa institution. Niya nga lang, hindi yata tatanggapin siya doon. Kasi yan eh. Sumasagot po siya. Sumasagot siya eh. Mahusay sa sumagot. I-evaluate yan mga kapapi. At sa tingin ko rin ay siya, alam niya yung mga nangyayari sa buhay niya. At sa pag-inom niya ng gamot, unti-unti nagkaroon ng kamalayan eh. Nay. Sa tingin ko, unti-unti nagkaroon ng kamalayan. Kasi dati, wala siyang pakialam eh. Di ba? Sa paligid niya, wala siyang pakialam kahit ano nangyayari diyan. Tawa lang siya. Tawa lang. Ngayon, nagkaroon siya ng malay, nagkaroon siya ng alam niyo yun, may pakialam siya sa paligid. Nagkaroon siya ng pagkainis, no? At natanong ko rin kay Doc na yan ay sintomas na umiepekto yung gamot. Kanya nga lang, ayaw naman niyang inumin at kapag ayaw ibigay sa kanya yung gamot, nagagalit. No? So, paano? Anong naiisip nyo na gagawin? Kung dadali naman natin sa mental, kawawa naman. Naaawa din ako. Opo. Wala siyang kausap, hindi niya kami, baka lalo magwala dun eh. Magsisigaw. Dito, pagka minsan mabait siya, minsan di pag sinusumpong ng topak, hindi na kami kumikibo eh. Naaalis naman yun. Naalis sa ulo niya. Minsan, binibiro ito, minsan yung mga pamangkin. Ang bihasa pa naman yun, sasabihin sa mga pamangkin, ilan ang natira, RC? Sasabihin naman ito mga apo ko, isa. Tama yun, isa lang. Ganoon, nakikiano rin siya biro. Natira saan po? Lagi. Ha? Natira saan? Lagi niya sinasabi yun, ilan ang natira. Sabi ko, ano natira? Yung kinain natin, ilan daw kung naubos daw Apo. o hindi. Apo. Siyempre mga bata sasagot wala, naubos. Inubos nyo, no? Ganun lang. Para siyang bata rin. Well, wala na yun. Hindi na siya kikibo, lalabas-labas yan. Ano. So, ikaw ate Criselda, anong naiisip mo gawin kay Kayla? Ano naman yung niya kasi dito natatakot din kasi kami sa kanya eh. Maski kami, natatakot din. Lalo na nung nangagat siya, nanadjak. Kami talagang natakot din. Sabi ko, may isip, ba't naman kako tinadyakan yung buntis? Baka kako maano ang baby nun. Kasi ang kulit niya eh. Pero hindi ko naman nanay tinadyakan, hinabi ko lang ganun. Kako kung anong mangyari doon sa bata. Sabi ko ganun, ikaw ang may kasalanan. Hindi naman nanay siguro. Alam din niya. Alam niya, no? Tinanong ko siya eh. Ginanyan ko lang naman siya, Nay. Ba't ka minura mo yung isa? Iniinis ako kulit-kulit eh. Nagkakaroon na siya ng ganyan. Kasi nagkaroon siya ng magandang pahinga, tamang kain. Kasi tinan mo na, nabanga eh, di ba? Nagkaroon siya ng mga kapapi ng tawag dito. Ano ba sa English yun? Nagkaroon siya ng basta ng malay. Dati kasi, kahit biro-biroin mo yan napanood niyo yung mga dati kong vlog sa kanya, talagang nakikipagsabayan siya ng joke. Ngayon pagka gino-joke mo, naiinis. Sabi nung kapitbahay namin, meron ba kayo nayayikapi dyan? Sabi ko, wala nga. Bakit hindi kayo humingi kay Tayla kahit 5 piso o 2 piso lang? Alam mo ang sagot? Binigay lang sa akin ni Papa din 300. Sumagot siya. Sabi ko, Papa, bakit ako kaya nakasagot ng ganun? Alam niya. Sabi niya, binigyan lang ako, 300, din binigyan ng malaking pera. Sabi ko, kahit naman malaking pera bigay sa'yo eh. Nanghihingi kami, sabi mo, wala kang pera, yung pala binigyan ka kahit 300. Alam niya talaga. Yun yung time na nailipat natin sila nanay dito, di ba? Kaya naman ganun yung binigay ko sa kanya, Nay. Kasi ang dami pa niyang pera, Nay.
Oo, bilingan. Di ba nung mga nakarang mga binigay ko sa kanya? Ano yun ang dami nun. Iniipon niya. Di ko lang alam kung meron pa ngayon kasi kaya hindi ko naman siya binigyan ng ganung kalaki dahil baka mamaya kung ano ang bilhin. Pag naiiwan siya doon sa bahay, binibigyan namin siya ng 3 kilong bigas. Kasi ayaw niya yung pag nagluto ako, sasabay siya. Sabi ko, ito bigas, bilhin mo na isain mo. Tapos may kape ka naman. Makikita namin meron nga sinaing sa kardero. Nagsasaing siya. Anong ulam mo? Di yung binili mo noodles. Nakukubos na nga eh. Sabi ko, makukubos na nga na eh. Sabi niya, Opo. ay hindi na kami kumigil. Kasi pag kumibo ka eh, baka magalit na naman eh. Ano yun na naman ko. Ano kaya no? Hindi pala isipan itong ganitong mga kapapi, ganitong kaso. Kasi yung iba ng mga pinapagamot sa ganyan, hindi nakakasagot talaga. So ang pinapainom sa kanya yung antidepressant or yung kasi nga may pinagdadaanan siya, hindi na-depress siya. Kinanay na rin naman nagmula yun. Kaya nagsimula tayong ipa-check up siya. 'Di ba na yun, sabi niyo noon ay yung nagkaroon siya ng pagka-depress, pagkalungkot. Simula nung nangyari yun, lalo na nung mawala yung tatay niya, ayun na, palabas-labas na, pag-alagala. Hanggang sa nangitim na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Minsan ay nakatulala. Kaya yun, pa-check up natin mga kapapi. At nabigyan din ng karampatang mga gamot. At ito, nagsisimula. Nakikita niyo pa ba na yung Ate Criselda na tumatawa siya mag-isa? Minsan tumatawa siya, sabi ko, nakatingin sa malayo, ano tinatawan mo dyan? Wala, meron na ako nakitang katawa-tawa eh. Oh? Wala. Ano naman siya nakikita. Kasi hinto na yan, papasok sa loob, mahihiga. Sabi ko dito, silipin mo nga si Tyla kung ano ginagawa. Tulog na eh. Hindi tulog yun, Nay. Nagtutulog-tulugan yung pagkaganon. Hinihintay kayong umalis, lumabas at lalabas din yun. Minsan nauuna pa nga sa akin lumabas eh. Pero wala kong na mula noon, wala naman. Sabi nung isa, huwag mo muna kaya na ipainumin ang gamot. Eh, nabibiro namin minsan, natatawa siya. Ang lagi niya sinasabi sa mga pamangkin, ilan natira? Ayun, sasagot naman yung mga apo ko kung anong siya sasagot. Sabi ko, anong natira? Yung pagkain, kung may natira pa, kung wala. Kasi yung sa gamot naman din mga kapapi, natanong din naman natin si Doc. Tinanong ko, napanood niya naman yun noon ay. Sabi naman ni Doc ay maliliit lang na dosage yung nireseta niya. Kumbaga ay para lang masubukan ba kung may epekto. Yun naman, yun ang ano doon. At nitong nakaraan sabi niyo parang mananakit. Siguro hindi ko muna siya isasama sa bahay namin. Kita mo pag binibigyan mo intimano, meron ako dyan, meron ako dyan. Sabi ko, may isip tong babae ito Oo. Siguro obserbahan muna natin. Obserbahan muna natin si Kyla. Alam niya yung nakukunin mo, sasama siya doon. Nagprepara na ng damit yun. Talaga? Oo, nag-ayos na ng damit yun. Kanya nga alam niya, sabi niya, Nay, pupunta rito si Papa Ding sa Martes, no? Bakit ako ano ba sabi? Sabi niya, 19. Alam niya. Talaga? Alam niya. Siguro kausapin natin mga kapapi. Bisitahin natin siya dun sa bahay nila ngayon. Andun kaya yun ngayon na baka mamaya umalis. Baka naman kakuin. Ewan ko sa kanya. Kasi alam na alis nga raw kayo eh. Paano kayang gagawin natin? No? Siguro pag nandun sa bahay, bantayan natin. Ba? Siguro iwasan na lang siguro ang kulitin muna. Iwasan natin kulitin. Kaya monitor na lang natin siya. Oo. Kung ano yung gagawin. Pero nagkukusa talaga yun doon sa bahay. Naglilinis nga sa bahay eh. Nung dumating, naglinis. Nagtataka ko, malinis na malinis, naglampaso, niligpit ang mga damit niya. Sabi nga niya, pag naglipatan na yung mga damit ko, ay ayos mo sabi niya. Kahit saan ako mahiga, maayos yung gamit,
damit ko. Ang gusto pa nga niya matulog doon sa terrace. Kanya lang naalala ko, baka maghubad, may maraming tao. Sige, puntahan natin mga kapapi doon sa bahay nila. Kausapin natin, no? Tara. At doon na rin tayo mag-usap sa banay. Tara, sa ban tayo mag-usap. Kasi medyo ano, may nagkakayod ng ano, ng nyug. Dito po. Nay, sakit kayo, Nay. Dito po sa ano, Nay. Harap tayo. Dito, Nay, sa harap po. Dito po. Te Criselda, sama ka? Yung mga bata doon. Ay, inano ko, pinasara ko yung pinto. Oh, sige po. Tabi muna kayo ni Bay. Apo. Birabanat. Nay, anong naiisip mong paraan? Kasi kayo po ang guardian ni Kayla eh. Sa tingin ninyo, ano kaya? Ang naiisip ko lang, at baka kung makita kayo talaga sasama siya. Kasi hindi naman may mapigil yan kung gusto niya sumama, kung ayaw niya. Eh, nasa kanya na rin yun eh. Sa akin, kung gusto niya sumama, at sabi niya sasama siya, papayagan ko. Yun ang ano ko sa kanya. Kasi baka mamaya magtampo na naman, kung ano na naman gawin sa amin, matakot na naman ako. Yun, bahala siya kung gusto niya sumama, kung ayaw niya. Pero alam ko, nag-ayos na ng gamit, sasama talaga. Sasama siya talaga. Iniisip ko naman, kung isasama ko naman siya, tapos biglang sumpungin dun sa bahay, kung sino yung mga tao doon, mahirap din ano, parang dami kasi mga bata rin, may buntis pa. Oo nga, natakot na ako, baka kakulubing eh. Hindi nyo na-videohan yung akwasyon na niya na gano'n, Te Criselda? Hindi mo na-videohan yun? Hindi ko ano kasi yung cellphone ko lobat. Lobat? Eh, chinarge ko muna. Eh, ano. Eh, ano, tapos ano, hindi ko naman ano kasi nagagalit sa akin. Nagagalit din sa'yo? Tapos sama ng tingin sa akin eh. Natakot ka rin? Takot kami talaga nung gabi, hindi kami natulog. Yung apo ko, inano ko doon sa pinagitna namin, baka mamaya pukpukin na lang kami eh. Opo. Takot kami nun eh. Tapos nakita namin, siguro parang nahupa yung galit. Nakita namin sa baba, umiinom ng cobra. Cobra na naman. Dala niya yung malaking bote, ganun yung cobra eh. Wala talaga eh. Ayaw niya talagang tulungan yung sarili niya eh. Kasi sa amin, binabawalan din namin mag-cobra na eh. Di ba, nagbibigay ako ng pera sa kanya. Oo, magugulat kami, bibili siya sa tindahan, nagkukobra. Kahit anong pigil namin, nagagalit din siya sa amin. Kaya tinataon ko na medyo maano ang isip niya. Saka ko siya kinakausap. Matino naman kausap. Hindi kasi gusto ko lang uminom nito na eh. Para ako nauuhaw, sabi niya. Di balik ka nakaka-uminom mga Sprite dyan, mga ano, wag lang niyang kako. Kasi maano sa katawan niyang cobra. Sisirain ka kung isip mo. Opo. Naku, hindi nakikinig. Tatawa-tawa lang sa akin. Ayun ano, mga papi, paki-comment nyo po ano yung magandang suggestion nyo. Yung bang, syempre, pare-parehas tayong safe. Safe sila nanay, safe yung family ka business. At bago lang din kasi ito sa aking pagtulong din, no, bago itong kaso na ito. Siguro na ayaw niyang matulog dyan sa nilipatan ninyo. Ayaw po niya matulog Hindi, dyan. matutulog din yan doon. Matutulog din yan doon. Pag nagiba na yung bahay. Ay, papagiba nyo. Kasi hindi naman amin yung lupa na yun. Saka yung mga ano na yun, binili ko yung iba na yun eh. Oo. Siguro, obserbahan nyo muna. Obserbahan muna natin kung hindi na siya magwa-wild. Kung aayos siya. Bago natin dalhin ulit sa amin. Hayaan nyo muna siya siguro dito sa tahanan ninyo. Diyan sa ano habang hindi pa nagigiba. Yun ang siguro naisip ko mga kapapi. Kasi alam niya yung mga nangyayari. Alam niya yung mga sinasabi niya. Ang ano lang,
parang hindi niya naisip kung tama ba yun o mali, lalo na yun doon sa ginawa niya sa nanay niya, yung sa ginawa niya sa akin, doon sa mga 3Ms. Hindi niya naisip kung tama ba yun o mali. Basta ang inano niya, magawa niya yun. Yun ang nasa isip niya, yun ang gagawin ko, diba? Siguro kausapin natin dito mga kababi at paliwanagan natin, no? May biyahe lang po kami mga kababi at sama niyo po kami sa inyong mga prayers dito sa mission natin para sa pagtulong natin kay Josa, kay Kayla, na ang inaano natin bumalik siya sa normal, sa dati, sa normal na buhay, hindi na yung ganyan. Nakaranas kasi siya ng grabing sakit, kalungkutan, at yan yung naging epekto sa buhay niya. Tayo ay nandito para umalalay kay nanay mga kapapi, kasi alam naman natin sila nanay ay kapos din, di ba nay? Sa mga pangpagamot, no? Ano kaya? Ano sa tingin mo, Nok, ang gagawin natin? May idea ka ba? Ay, kasi parang sinasadya niya na no? Oo. Pero kung dadali natin dun sa atin, maganda ka talaga, sure na kalmado na siya. Pero nung alam niya darating to si Corey, kasi disperas ng bagong taon darating si Corey. Apo. Susunduin ng anak ko lalaki sa airport. Parang natutuwa siya. Natutuwa siya noon. Sabi niya, di na, magkakantahan na naman tayo. Oo, kako mo. O di, ganon siguro na ang gawin natin. Palipasin natin itong bagong taon, no? Libangin nyo siya. Libangin nyo ng libangin. Shoutout kay Ate Cory, no? Palipasin natin itong bagong taon. Libangin ninyo. At kausapin nyo po, no? Yung sa pagkukobra niya, hindi na talaga siya mapigilan dyan eh, mga kababi. Yung sa paggagamot, siguro para maiwasan na yung pag-aaway-aaway, siguro hayaan nyo na muna siguro yung gamot na kasi dun siya lalong nag-iinit ang ulo niya. Tapos lalo siyang nag-wild ba, para siguro naiisip niya, tama yung mga nag-comment eh, siguro naiisip niya na normal ako, ganyan. Pero ang totoo hindi na eh. Yung action niya kasi, pati yung pananalita niya hindi na. Pero nasa isip niya na tama yung ginagawa niya. Yun ang naiisip niya na... Tsaka yun, lagi na ngayon nag-aayos ng katawan niya, naglilipistik, naliligo. Malaging minsan maayos ng sarili niya. Opo. Nag-aayos na siya. Niloloko ko, baka ako may nanliligaw na sa'yo. Wala, nanay, sabi niya. Ito, malapit na tayo dun sa bahay ninyo, nay. Doon sa nilipatan nyo, may daan din po mula dito? Meron dito. May shortcutan? Kaya lang walang shortcut doon sa kasi may nakaharang na yung... Paano pagka umuwi po kayo rito? May shortcut naman doon sa may kabilang dinaanan namin kanina. Kaya lang walang Walang sasakyan. Hindi makadaan ng sasakyan, tao lang. Okay. Pero medyo malayo, Kasi umiyahe tayo mga kapapi, malayo-layo rin ito. Isang subdivision din ng pagitan. Mga papi, pakitulungan niyo po kami mag-isip. Kasi kayo ang aming lakas na po nung dapat nating gawin dito kay Kayla. Pero ang naisip ko, palipasin muna natin yung bagong taon, yung pag-uwi ni Ate Cory. Tama yung sinabi ni nanay na masaya siya dun. Makita niya yung kapatid niya ulit. Para yun ba, obserbahan niya po, nay, no? At ngayon, kausapin natin si Kayla. Kausapin natin, kamusta natin, no? Dito na kami, mga kababi. Ayun na. Ikaw ba, anong naisip mo ba? Ano nga Paps, kung ganun din palagi ginagawa niya, pwede natin siya dadalhin natin siya sa
pagamutan. Ng pagamutan? Yung sa tawag nun, yung Mandaluyong. Sa Mandaluyong? Opo. Kasi hindi na rin maganda eh. Kasi kung lagi naman yun yung ginagawa na nanakit na siya ng tao, nakakatakot, di ba? Yun nga. Wala tayong magagawa kung dalhin natin siya doon. Ang tanong okay ba kay nanay yun? Ganun nga din po, kung okay lang kay nanay. Sinawa din ako eh. Kanya nga, Awa di ba ko eh. di ba nag-chat kayo nun sa akin na sino ba nag-chat nun? Ako. Kayo? Kasi parang mabangis na mabangis siya eh. Kasi nag-chat si nanay ng mga kapapi, dalhin nyo na ito sa sa Mandaluyong nga, sabi ni nanay. Pero ito, syempre, bilang nanay, naiintindihan namin kayo, nay. Nung sinabi ko yun, sabi ko, padadala na kita kay Papa din sa Mandaluyong. Naisip niya, parang na ano yung lumuwag yung pag-iisip niya. O sige na nga, hindi ko na nga ito gagawin. Totoo, hindi na nga, sabi niya. Hindi ko na gagawin tunay. Parang naisip din niya, may isip din siya. Kanya lang, wag lang yung sa gamot talaga bumabangis. Mabangis siya pag sa gamot. Obserbaran nyo po na, simula ngayon, hindi nyo na siya painumin ng gamot. Kung ano po yung nakikita nyo sa kanya, kung anong pinagbabago sa kanya, kung hindi na siya dating nakit, yung mabilis magalit, ano ba nun? Hindi ba niya? Dito nga pag nakita siya dahil lang ganda mo ngayon. Oy, si Papa din bumili yan ng mga gamit ko niyan. Mga damit ko na yan. Kanya alam ng mga kapitbahay namin. Sinasabi niya, sabi ko may isip tong babaeng to. Niloloko yata ako kapwa. Ito tong kumari ko dito to. Yung pulis dyan, kumpari ko yan. Kasi siya ang nagsabi lang sa akin na kinagat ka nga raw na. Hindi ka ako nasabi sa akin. Di ba ate? Sabi niya, hindi ka ako. Kung sa Mandaluyong naman, tawag dito, hindi ko rin alam mga kapapi yung sagot eh. Wala pa akong alam na sagot. Ano, Nok? Okay ka lang? Itanong kay Doc. Tanong Yung mga natin reaction niya. Ano natin kay Doc? Di ba napanood mo po yung Kasi naitulungan ni Kuya si Toto? Yun ang ginawa namin eh. Bukas kasi ang balik natin sana kay Doc. Kanya nga lang kung babalik tayo dun bukas kay Doc, tapos bibigay ng reseta ulit. Ang mamaya yun na naman siya, yun na naman, parang running na naman siya sa gamot na naman. Nasa sa kanya mga kapapi yung paggaling. At tayo ay alalay lang. Kung ayaw niyang gumaling, wala tayong magagawa, no? tsaka kung dadalhin din naman sa Mandaluyong na gaya ng sabi mo, nung papipirmahan at pinasasagot, nakakasagot. Oo, nakasagot Hindi rin siya. tatanggapin. Hindi nga tinanggap nun eh. Tatanggapin. Yung gaya kay Toto, nung una namin pa-admit kay Toto, nakasagot siya. Kaya di siya tinanggap. Nung pagbalik namin, sinumpong siya. Kaya doon na siya namin sinabi nung sa doktor na Yung kumbaga yung actual na nangyari. Kasi pagka dinala natin, lilipas ang panahon, maganda nga sana may actual o kaya mabidyohan nyo na kung anong ginagawa niya para may pruweba tayo doon sa pagdadalhan natin. Mahirap kasi hindi nila nakikita eh. Diba? Kailangan talaga may proof yan, may patunay na ito yung ginagawa niya pagka sinusumpong siya. No? kaya sinabi mo na, may dala siyang pamalo. Paano kung nakapananakit na naman? Buti na hindi kayo pinalo. Hindi naman siya na hindi naman niya kami inano. Basta, sige, sabi nga, magluko-luko kayo. Eh, nung makita namin, maya-maya, nasa baba na, umiinom ng kape. Sabi ko, ay, wala nang tumpak. Sabi ko, gano'n. Wala na. Ayun, nung umaga, nakita na sinilip ko, uminom pala ng gamot yung kalahati. Kasi nakita namin yung pinag-anuan ng balat eh. Nakita namin, tsaka yung pinasabi niya, uminom na si Tyler ng gamot. Bakit? Ito na yung pinag-anuan ng gamot, sabi niya. Eh ngayon, tinignan ko. Eh, pinasok na ito, walang alam, tulog na tulog. Tulog na tulog talaga siya. Yun doon namin nalaman na uminom ng gamot. So yung Sabi epekto nung Sabi ko sa kanya, uminom ka ba ng gamot kagabi? Oo, uminom ako. Sabi nga, gusto mo pakita ko yung kalahati kasi may kalahati na hindi ba? May natira pang isang kalahati, yung kalahati ininom niya. Kanya doon ako na
nagkaroon na ng ano, parang nanluloko kako to si Tyler sa amin na. Kumbaga sa ano, tinakot kami Tinakot kami noon. So, yung sa epekto ng gamot, talagang may epekto kasi nakakatulog siya ng mahimbing. Ang ano lang doon, yung kamalayan niya, mga kapapi. Medyo pakain talaga. Pakain. Hirap isipin. Mahirap isipin. Hirap ang naglalabayan ng damit niya, naliligo. Naliligo pa ba sa ilog, Nay? Minsan hindi naliligo siya, pagdating sa bahay nagbabanlaw. Nag-ano uli siya. O di alam niya rin na madumi pala doon, tapos nagbabalaw siya. Nagbabalaw siya, lalo yung tubig sa ulan. Doon matagal siya naglilinis ng katawan niya, tinitis-kit niya talaga. So parang ano nga talaga, ano kayang behavior yun, mga kapapi? Pakitulungan niyo po kami, no? Salamat sa inyong lahat.